Kinaumagahan, pagkatapos ng qualification round, binisita ni Kanata si Ogata sa kanyang garahe, kung saan halos hindi nakatulog ang huli dahil sa party noong nakaraang gabi nang malaman niya ang huling minutong pagpasok ni Kanata sa kompetisyon. Sinabi ni Ogata kay Kanata na ang pagseserbisyo sa 86 GT pagkatapos ng karera ay halos walang halaga dahil sa dami ng mga aftermarket na bahagi na available para sa kotseng ito. Pagkatapos ay hiniling ni Kanata kay Ogata na tanggalin ang kontrol ng track sayon, dahil mas makokontrol niya ang kotse nang wala ito. Bago umalis, binanggit ni Kanata na makakasama niya si Ren, na halos agad na nakikilala ng pangalang Ogata. Naalala niya siya noong bata pa siya nang dinadala ng kanyang ama na si Mr. Saionji at mas boyish. Hiniling niya kay Kanata na isama siya sa susunod na bibisitahin niya siya. Sa isang commuter train, si Kanata ay humanga sa pampublikong transportasyon, habang si Ren sa tabi niya ay naguguluhan ng mapagtantong hindi nakilala ni Kanata na siya ang anghel na sumampal sa kanya kahapon pagkatapos ng MFG qualification round. Sa sandaling dumating sila mula sa isang istasyon, ipinasa ni Kanata ang isang larawan ng kanyang mga magulang kay Ren para sa paghahanap sa lokasyon. Nang madama ni Ren ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkuha ng isang larawan kung saan si Kanata ay may espesyal na halaga, nang maglaon ay dumating sila sa isang templo na may malaking estatwa ng Buddha, kung saan sila ay nagpapalitan ng pagkuha ng litrato malapit sa rebulto. Bagamat sa una ay nadama ni Kanata na hindi interesado sa pagpapanggap ng isang larawan kaya, ang mga aksyon ni Ren ay nagpapilit sa kanya, na pagkatapos ay nakita niyang masaya siya. Kalaunan ay nagpahinga sila kung saan ikinwento ni Kanata kung gaano kalakas ang pakiramdam sa kanya ng paglalakbay na ito. Huminto sila sa isang cafe kung saan sinabi ni Kanata kay Ren tungkol sa pagkuha ng part-time na trabaho na katulad ng sa kanya para makalipat siya sa isang apartment mula sa bahay ng magulang ni Ren. Mariing iginiit ni Ren na maaari siyang manatili sa kanila hanggat gusto niya at sinabi kung paano palaging gusto ng kanyang ina ang isang anak na lalaki. Ang lahat ng ito ay namumula kay Kanata at tinatanggihan nito. Makalipas ang ilang oras, lumakad sila sa baybayin ng Kamakura nang may isang matandang babae na nagtanong kung gusto niyang kunan sila ng litrato bilang mag-asawa. Bago pa man magsimulang magkomento si Kanata sa pagtanggi na sila ay mag-asawa, agad siyang sinaktan ni Ren, na humahantong sa pagtanggap ni Ren sa kahilingan ng matandang babae habang si Kanata ay umuungol dahil sa tama. Habang masayang inaalala ni Ren ang komento, sinabi ni Kanata na malamang na nagkamali siya ng ideya tungkol sa kanila. Kinabukasan bago ang pangunahing kaganapan, nagkita sina Kanata at Ogata sa isang restaurant para magsalita tungkol sa mga tuntunin ng kontrata ng karera. Iginiit ni Ogata kay Kanata na panatilihin ang 80 hanggang 20 na bahagi sa premyong pera ng karera para sa Kanata at Ogata mismo, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, si Kanata ay nanatiling mahigpit sa pagsunod sa 50 hanggang 50 share order dahil sa kotseng pagmamay-ari ni Ogata at tumanggi na muling isulat ang kontrata, sa kabila ng babala ni Ogata sa kanya tungkol sa panganib na inilalagay ni Kanata sa karera ng tulad ng isang lumang kotse. Samantala, napansin ni Kanata na si Kakeru Yashio at Nozomi Kitahara na nag-o-order ng kanilang pagkain, hindi niya alam na sila ay mga MFG racer noong panahong yun. Pagkatapos, nang umalis sina Kakeru at Nozomi para sa kanilang mga sasakyan, napansin nila ang pulang 86 GT sa malapit, agad itong nakilala. Nang lumabas sina Kanata at Ogata sa restaurant, pinuntahan siya ni Nozomi at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na makikita niya siya mamaya, iniwan si Ogata na nalilito saglit. Pagkatapos ay dumaan sila sa kanila sa kani-kanilang Alfa Romeo 4C at Lotus Exige, kung saan kinilala sila ni Ogata bilang Yoshikita Gang, ang dalawang magkapatid sa kabila ng kanilang magkaibang apelyido, sa kabila ng pagiging solo competition ng MFG para sa bawat driver. Nang dumating si Kanata mula sa bus, binanggit ni Tanaka ang tungkol sa mga babaeng tagahanga na nag-aalinlangan sa gwapong hitsura ni Kanata, na ikinagalit ni Ren. Habang pinasasalamatan ni Kanata si Aba tungkol sa masarap na pagkain na nakuha niya sa huling pagkakataon mula sa kanya, narinig nila si Daigo Oishi na nagrereklamo sa kanyang mga manager tungkol sa pagkuha ng Lamborghini Aventador sa halip na isang Huracan Performant, na para kay Aba na sobrang layaw niyang humihingi ng ganoong kamahal na sasakyan at ang problema ay sa kanyang kasanayan at hindi ang kotse. Matapos umalis si Kanata para sa kanyang sasakyan para sa karera, napansin ni Aba kung paano hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-aalala si Kanata habang papalapit ang karera, na para bang tumigas na siya sa labanan, ngunit isa pa ring kaibig-ibig na lalaki.
Habang ang 15 sasakyan ay mabagal na nagmamaneho patungo sa panimulang posisyon, si Eva ay nag-uudyok sa kanyang sarili na makarating sa nangungunang 3 na posisyon upang mapili niya ang kanyang gustong angel na halikan siya sa kanyang pisngi, na siyang Angel 7. Di nagtagal, lahat ng mga kotse ay dumaan sa gate at ang mga drone ay nagpapakita ng mga asul na ilaw, simula sa karera. Ang karera ay tinitingnan sa buong mundo sa lahat ng dako na may mga taong nagpupuri para sa palabas na ito. Halos agad-agad na nagsimula si Eva at ipinasa si Yosuke Otani sa kanyang Mercedes-AMG GTS. Binanggit ni Kai ang tungkol sa AMG GTS ni Otani bilang rear-wheel drive, na nagre-resulta sa pag-init niya sa mga gulong sa likuran bago siya makakilos. Pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang atensyon sa unang 2 posisyon, lalo na kay Michael Beckenbauer na sa kabila ng pagkakaroon ng bahagyang mas mababang powered na sasakyan ay patuloy pa rin siyang nagpapatuloy sa takbo. Binanggit ni Kai ang mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng gulong ni Michael na ginagawa siyang balanse at pinainit ang lahat ng 4 na gulong niya ng pantay-pantay. Bumalik sa huling posisyon, nagpa siya si Kanata na painitin pa ang kanyang mga gulong sa likuran, kaya dumausdos siya sa isang sulok. Nang mapansin ito ni Ogata ay nagtanong sa kanya kung bakit siya humila ng ganoong galaw ng biglaan, na sinagot ni Kanata na inaayos niya lang ang sasakyan. Pagkatapos ay sinabi niya habang ang isang Alfa Romeo 4C at ang Honda Civic Type R na nakikipaglaban sa harapan, maaari niyang kunin ang kanyang mainam na mga linya ng karera upang makahabol sa kanila. Nagsimula na ang karera at lahat ng 15 sasakyan ay mabilis na tumatakbo sa sektor 1 ng kurso, ayon sa komento ni Yoji Tanaka. Napansin ni Otani ang pagiging mapagkumpitensya ni Eva dahil naabutan siya ng huli hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang karera. Samantala si Daigo ay nagpupumilit na makipagsabayan sa kanyang mga kalaban sa unahan dahil hindi niya mapigilan ang pagkawala sa pagkakahawak sa tuwing sinusubukan niyang bumilis. Sa istasyon ng komentaryo, tinatalakay ni Tanaka kasama si Kai Kogashiwa ang tungkol sa regulasyon ng power-to-weight ratio, kung saan isinasaad ng huli kung paano kadalasang mas pabor ang panuntunan sa mga high-powered na European supercar, kaya umahantong sa terminong regulasyon ng mayaman. Gayunpaman sa pagpasok ni Michael Beckenbauer at Kanata Kategira, tila lumipat ang pabor mula sa purong kapangyarihan patungo sa balanseng mga setup. Pagkatapos ay sasabihin ni Kai kung sinasadya ni Raya Takahashi ang mga naturang regulasyon para sa mga naturang detalye, na sa tingin niya ay isa itong mahusay na diskarte. Sa MFGHQ, sinabi ni Fumihiro na nakarinig ng komentaryo ni Kogashiwa na nasa tamang landas siya sa kanyang mga haka-haka sa diskarte ni Ryosuke, dahil ang MFG mismo ay isang ebolusyon ng nakaraang street racing team ni Ryosuke, Project D. Gayunpaman, nagdududa siya na maaaring dumaan ang sinuman sa komplikadong mga pag-setup na ito. Habang ang mga racers ay dumadaan na ngayon sa observatory, na ngayon ay dumadaan mula sa Sector 1 hanggang Sector 2, nagkomento si Tanaka kung paano ngayon ang pag-akyat sa burol ay magiging isang matarik na pagbaba mula rito. Si Kanata, na dahan-daang humahabol mula sa huling posisyon ay nagtanong kay Ogata kung gaano kalayo siya sa pinakamalapit na sasakyan. Sinabi sa kanya ni Ogata na 6.8 segundo lang ang layo mula sa paghabol sa isang Alfa Romeo, kung saan tumugon si Kanata na hahabulin niya ito. Si Ogata ay may pag-aalinlangan sa pag-aakalang malilipol niya ang isang malaking bahagi ng oras. Sa harap niya, pinapanood ng Kakero ang kanyang kapatid na si Nozomi na nagpupumilit na lampasan ng Civic sa kanyang harapan. Pinapabagal ni Kakero ang kanyang Lotus Exige sa loob ng isang high-speed na sulok, kaya naisip ni Maizano sa kanyang Civic Type R na maabuti niya siya mula sa labas. Gayunpaman bago pa man siya makasingit, biglang lumipat ng lane si Kakero patungo sa labas, kaya biglang nagpreno si Maizano, na nagbigay kay Nozomi sa likuran niya ng pagkakataong lampasan siya mula sa loob. Gayunpaman, napagtanto ni Maizano na nagbabala siya tungkol sa isa pang kotse sa likuran niya na malapit nang mag-overtake sa kanya. Ngunit huli na ang lahat ng si Kanata sa kanyang 86 GT na sorpresa ay humarap sa Maizano at pinadaan siya sa isa pang high-speed na kanto. Napansin ni Kakero at Nozomi ang 86 GT na nakahabol sa kanila, kung saan nagpa siya ang huli na panatilihin ng bilis sa ngayon dahil hindi nila siya matatalo sa seksyong ito. Nakikita ito ni Nozomi na medyo nakakatuwa, higit na salungat sa kanyang kapatid na binibigyang diin ang sitwasyon. Habang tumatakbo ang mga racer patungo sa Sektor 3, naramdaman ni Fujin Ishigami sa unang lugar ang panggigipit ni Beckenbauer na sumusunod sa kanya.
Tinutuya ni Beckenbauer si Ishigami sa hindi paggamit ng husay ng 971 GT3 at walang pakundangan na nagkomento sa kung paano hindi karapat-dapat ang mga Asian na tulad niya na magmaneho ng napakagandang German na kotse. Ilang distansya sa likod nila, si Sean sa kanyang GTR ay malapit na sumusunod kay Yudai Sakamoto sa kanyang R8. Sa gitna nito, si Kato Akaba sa kanyang 488 GTB ay nakapasa sa BMW M3 ni Shintaro Natsumi at ngayon ay nakabuntot sa Lamborghini Huracan ni Daigo. Habang si Akabane ay walang kagustuhan sa kanyang Ferrari, nakaramdam siya ng inis kapag nakita niya ang Lamborghini badge, na nagpaparamdam sa kanya ng pagnanais na malampasan nito. Habang nagkokomento si Tanaka sa posisyon ng bawat kotse habang lahat sila ay pumasa sa Sektor 3, espesyal niyang binanggit si Kinata at ang kanyang 86 GT sa ika-14 na posisyon, kasama si Mizano na sinusundan siya ng mahigpit sa kanyang Civic Type R, umaasang makuha ang kanyang pagkakataon na mabawi ang kanyang posisyon bago ang tuwid. Biglang napansin na ang BMW M3 ni Nostom ay nasira at huminto sa isang tabi. Saglit na nag-relax si Kakero nang mapagtanto ang posisyon ng libreng bonus, para lamang ipaalam ni Nozomi sa kanya ang tungkol kay Kinata na mabilis na papalapit sa kanila mula sa likuran. Iminungkahi ni Nozomi ng blocking formation, tinanggihan ito ni Kakero at sinabihan siyang panatilihin ang bilis dahil ayaw nilang mawala ito sa seksyong ito. Habang papasok na ngayon ang mga sasakyan sa mahamag na bahagi ng lugar ng Ghost Town, ginugugol ni Tanaka ang oras na ito upang magbunyag ng higit pang impormasyon tungkol sa Kanate Kategira sa mga tagahanga. Ipinanganak at lumaki si Kanate sa Cambridge, UK, siya ay sinanay sa Royal Donington Racing School. Nagsimula siyang mag-karting sa 4 na taon at lumahok sa British Kart Championship sa 7 at nanalo ng 6 na kampyonato sa susunod na 2 taon. Nagulat si Keiko Gashiwa sa pakikinig sa mga record ng karanasan ni Kanata, gayon din si Ogata, na napagtantong hindi niloloko ni Eva Sean si Kanata sa kanyang qualification round. Napag-alaman ni Sai Anji na panoorin ito ng mga oras na yun nang lumala ang kondisyon ng ina ni Kanata. May isa pang katotohanan si Tanaka para kay Kanata, na sa kanyang akademya ay mayroong isang Japanese lecturer, na nagngangalang Takumi Fujiwara. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself